Pag sinabi ng Supreme Court na yung ginagawa ng House of Representatives unconstitutional, hindi ibig sabihin na mas mataas ang Supreme Court sa House of Representatives. But it is the supremacy of the Constitution. Anong mangyayari kay Mark pag matutuloy, magkukonvene pa rin talaga ang Senate? Kasi sabi dito ni incoming Senator o ni Senator Bam Aquino na dapat daw i-uphold ng Senado ang kanilang constitutional duty despite yung SC ruling. Dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Kaya dapat ituloy na yung impeachment trial. That's why, iba talaga pag non-lawyers ang legislator compare sa isang lawyer. Pag tinuloy po ng Senado ang impeachment trial kahit na may sinabi na ng ating Korte Suprema na unconstitutional yung articles of impeachment ni VP Sara, there will be a constitutional crisis. And second, there will be a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Oo. At bago tayo sa ating topic kayo, Mark, siguro daglian lang natin itong mga issue ngayon, lalo na sa impeachment. Sinabi po ngayon, batid po natin yung Attorney Mark na ang Supreme Court ay nag-decide 13 Associate Justices ang bumoto para ideklara unconstitutional yung impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero sinabi po ng Senado na magkagayon man, kahit malinaw pong sinabi ng Supreme Court na the Senate cannot acquire jurisdiction, may mga nagsasabi na itutuloy pa rin daw nila sa mataas na kapulungan ng proseso. Ano masasabi mo rin kay Mark? Ang decision ng Supreme Court, en bank yun. In fact, lahat po sila nag-decide. May isa lang nag-inhibit, yung isa on leave. So 13 ang nag-decide, ang pumirma, kasi yung isa nag-inhibit, yung isa on leave. But ibig sabihin, lahat sila na nandoon, pumirma sa impeachment. Ibig sabihin, lahat talaga sila ang bumoto. So ano bang ibig sabihin doon? Pag ang Supreme Court nagsabi as the highest arbiter of the land, sila yung taga-interpret ng ating saligang batas. Nang sinabi nila na yung ginagawa ng lower house, ng House of Representatives, unconstitutional. Alam mo ibig sabihin doon? Ang ibig sabihin, supreme ang Supreme Court, mas mataas ang Supreme Court sa Senado, mas mataas ang Supreme Court sa lower house. Hindi. Hindi sila ibig sabihin kasi they are co-equal. Co-equal ang executive, judiciary, and legislative. Co-equal lahat yun. But pag sinabi ng Supreme Court na yung ginagawa ng House of Representatives unconstitutional, hindi ibig sabihin na mas mataas ang Supreme Court sa House of Representatives. But it is the supremacy of the Constitution. Ang ibig sabihin doon, ang ginagawa ng Supreme Court, ini-interpret ng nila ang ating saligang batas. But ang pinakamataas na batas sa buong Pilipinas, in fact, the one that will control and regulate lahat ng government agency, ang ating saligang batas. Therefore, pag sinabi ng Supreme Court na yung ginagawa ng House of Representatives, yung articles of impeachment ni VP Sara unconstitutional, hindi ibig sabihin na sinabi ng Supreme Court, hoy, House of Representatives, mas mataas kami sa iyo. Hindi ganoon. Kung hindi, it is the supremacy ng ating Constitution ang na-interpret or yung ini-interpret ng ating Korte Suprema. Pero may nagsasabi, Attorney Mark, na yung impeachment daw, lalo na ang estado ng impeachment court, Senate as an impeachment court ay sui generis. Sa mga hindi nakakalam, yan po ay isang Latin term. Ang kahulugan po niyan, of its own kind, o in short, unique. Yes, tama ba yun? Tama naman. Impeachment court is unique, sui generis. But hindi ibig sabihin na ang Senado mas mataas sa ating Constitution. Ang Constitution will be the one to regulate lahat po ng ating government agencies. To regulate para to guarantee yung ating Bill of Rights. Number one requirement ng Bill of Rights or number one na ginagarantiya ng ating Bill of Rights yung tinatawag na due process. So yun ang sinasabi doon na ang lahat ng government agency, even the President of the Republic of the Philippines, kailangan sundin ang ating saligang batas. So therefore, ang ating Senado, hindi yan mas mataas sa ating saligang batas. Pag sinabi ng Korte Suprema na wala ng jurisdiction ang Senado, ang ibig sabihin doon, ang Constitution ang nagsasabi. Ang Constitution ang nagsasabi na wala ng jurisdiction ang Senado, hindi ang Korte Suprema. Because it is the supremacy of the Constitution
not the supremacy of the Supreme Court. So therefore, ang ating Senado, yes, sui generis yan as an impeachment court, but hindi ibig sabihin na mas mataas yan sa ating saligang batas. Bago lang tayo sa ating topic, Kuya Mark, sa ating pong discussion today, sa ating main discussion, anong mangyayari, Kuya Mark, pag sinabi ng matutuloy, magkukonvene pa rin talaga ang Senate, kasi sabi dito ni incoming Senator o ni Senator Bam Aquino na dapat daw i-uphold ng Senado ang kanilang constitutional duty despite yung SC ruling. At nananawagan siya, tinihimok niya ang kanyang mga kasamahang senador na mag-caucus daw sila para pag-usapan kung ano ang mga susunod na hakbang. Co-equal branch, legislative and judiciary. Yes, pero parang hindi nila igagalang. Co-equal branches. Lahat ng branch, executive, judiciary, legislative, co-equal yan. Hindi yan issue. But pag sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yung ginagawa ninyo, ibig sabihin, it is the supremacy of the Constitution, not the supremacy of the Supreme Court. Iba yun. That's why, iba talaga pag non-lawyers ang legislator compare sa isang lawyer, naintindihan nila na when the Supreme Court says unconstitutional yan, hindi ibig sabihin na mas mataas ang Supreme Court sa ating presidente. Hindi ibig sabihin na mas mataas ang Supreme Court sa ating Senado. Kung hindi, it is the supremacy ng ating saligang batas, ibig sabihin, it is the supremacy of the sovereign people. Because sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Galing sa taong bayan ang lahat po ng kapangyarihan ng ating government and nakalagay po yan sa ating saligang batas. So therefore, lahat ng government agency is under the regulation or control ng ating saligang batas. So when sinasabi ng ating Supreme Court na unconstitutional yan, hindi yan the supremacy of the Supreme Court, but it is the supremacy ng ating Constitution. Yun ang ibig sabihin doon. Pag tinuloy po ng Senado ang impeachment trial kahit na may sinabi na ng ating Korte Suprema na unconstitutional yung articles of impeachment ni Bibi Sara, there will be a constitutional crisis. And second, klarong-klaro na pag tinuloy mo ng Senado yan, there will be a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Ibig sabihin, sabi pa nga ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang ating Senado, walang jurisdiction sa impeachment. Pag tinuloy nila, klarong-klaro na may grave abuse of discretion and there will be a constitutional crisis and ang epektuhan dyan, ang operation po ng ating gobyerno and ang kawawa dyan, ang ordinaryong mga Pilipino. Thank you, Kuya Mark.